guys. So, time check. It's 11:30 in the morning. Yan guys. It's snowing. So, sobrang snowy, no? Papasok tayo sa work. So, it's February 23. So, guys, yaw ako ng yaw kanina sa daan. Hindi pala nagre-record. So, good morning, good afternoon, good evening sa inyo guys. Saan man kayo lupalop ng mundo. Pabati sa inyo guys. Malungkot ako guys kasi parang kung ano guys, parang kung nauubos yung parang kung kandilang nauubos, hindi ko alam dahil siguro sa weather or ano, pero ayun nga, pinapasok ako ng manager ko na naman ngayon dahil masama daw yung pakiramdam niya. So kung masama yung pakiramdam niya, ayan guys, malakas yung snow ngayon guys. Kung masama yung pakiramdam niya, nandyan ako para sumalo. Pag masama yung pakiramdam ko, no choice ako. Actually, may choice ako guys eh. Pwede ako mag-say no. Pero, iniisip ko na lang extra hours. And wala rin naman akong gagawin sa bahay. And, yeah. I'm just wondering guys, no. Paano kaya pag nawala ako sa store, pag nag-resign ako? Paano kaya siya? Yung susunod bang makukuha niyang manager trainees? Maaasahan ko kagaya na ganito? Na pag on the spot na gusto niyang papasukin, nandyan palagi? Or, ignore lang siya. Mag-away lang sila. Papayag ba sa mga conditions niya na ganyan? I don't think so guys. Then nagpa-process pa ako ng guys, no? Ng sa tax refund ko. First, kailangan kong i-process yun guys. Para naman may makuha tayo, no? And then, eto, malakas ang snow. Nag-freezing yung buhok ko guys. Naligo kasi ako. Di man kasi ako nakakapasok ng walang ligo guys. So yun, nilalakad ko lang kayo para lang makakwentuhan ko kayo. Mailabas ko lang yung nararamdaman ko guys. Ang bigat eh. Then alam nyo kanina guys, may order kasi ako sa AliExpress. Rinig nyo ba ako? Rinig nyo ba ako guys? Yun, may order kasi ako sa AliExpress guys. Ngayon, di ba sa app, meron time frame doon na marireceive mo na yung order, ganito. So, ngayon yung last date. So, tumawag siya, yung driver. Sabi niya, hindi ko ma-deliver ngayon kasi nasa ibang location ako. So, 20 to 30 minutes papunta dyan sa location mo. So, sabi ko, how about tomorrow? Because, it's not possible as well, sabi niya. So, di ako, Wednesday kasi day off ko, sabi ko sa kanya. So, Wednesday or Thursday daw. So, nag-intay na ako ng more than 10 days, guys. Sana ba ako? Yun, nag-intay na ako ng more than 25 days, guys. 10 days, guys. Pero, ayun nga, hindi pa rin niya na-deliver. Hindi pa rin niya na-deliver yung late na naman. Tapos ngayon, late ulit. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung Wednesday hindi mo hindi mo ma-deliver, edi na lang, hindi, sabi ko, day off ko kasi yun. So, hindi ako tas naggalit na siya, nagyayaw-yaw siya sa akin na sabi ko,
Sabi ko, "Dear, don't raise your voice." Sabi ko sa kanya, I'm the customer. So you don't need to raise your voice para sabihan ako kung ano yung dapat or what. Sabi ko, "Makinig ka muna sa sasabihin ko." Yun, nagtataas siya ng boses, guys. Ngayon, sabi ko sa kanya, sabi ko, "Makinig ka muna kasi para marinig mo yung instruction kasi ako yung customer eh. Bakit ako yung makikinig ng instruction mo? Ako yung pagdi-deliveran mo." So, ayun guys, medyo na bad trip na naman ako. Tapos, yun, wala lang ako mapagsabihan guys kasi mag-isa nga lang ako dito, 'di ba? Wala akong mapagsabihan ng mga saloobin ko kasi mag-isa lang ako guys. Kaya ako nagdo-document guys kasi dito ko nilalabas yung guys, yung bigat ng loob ko. Hindi naman kasi lahat ng bagay masaya, hindi lahat ng bagay magaang sa dibdib. May mga rin tayo talaga. May mga pinagdadaanan din tayong mabigat na minsan sarili na lang rin natin ang natin ang nun, no. So ayun guys, dun lang ay nagising yung nasa kabilang room. So alam ko nahiya ako doon kasi tumaas din yung pakiramdam, yung yung boses ko. Pero ayun nga, kasi hindi rin naman ang emotions kasi hindi rin natin mapipigilan, 'di ba? So kung may mga ganun na bagay, naiisip lang rin natin na no, na naiisip natin na minsan gusto nating kontrolin or yung natin. So ayun, kaya yun guys, ang bigat ng loob ko kasi may mga bagay na talagang overwhelmed na yung dinadala ko. Overwhelmed na ako sa dinadala ko, nahihirapan na ako pero hindi ko mailabas kasi wala akong outlet para mailabas yung nararamdaman ko. Walang gustong makinig dahil hindi ko alam. Yun, hindi nakikinig yung mga tao sa paligid ko guys. So parang ang sa akin, okay lang, sige. Sa family ko guys, to be honest guys, sa family ko, hindi ako malapit sa mga kapatid ko or hindi ko alam kung anong nangyari. Pero yun, may mga pinagdadaanan din naman. So yun, ito yung nagiging outlet ko ngayon na sa tingin ko mailalabas ko yung ako talaga. Yung nararamdaman ko, kung ano yung nasa loob ko, hindi man maganda or maganda, yes. Dito ko na lang siya ilalabas guys. So, ayun. Ay, tingnan nyo yung snow guys. Ang sarap sa pakiramdam, no? Na ang bigat ng loob mo pero yung hangin malamig, yung ang liwanag na parang, ay, ito na lang yung magpapasaya sa akin guys. Yung iba nade-depress sa puti, nade-depress sa snow, pero ako masaya ako guys. So ayun, kita-kits na lang sa guys, sa labas So ayan, kita-kits mamaya pupunta pa ako ng bank guys kasi may ipa-process akong payment na parang nako-confuse ako, hindi kasi umaandar yung utak ko guys eh. Kaya gusto kong i-process sa app ko pero hindi ko siya ma-process, hindi ko ma-figure out kung paano ko siya gagawin. So pupunta na lang ako ng bank para manghingi ng tulong guys. Kasi kailangan ko na talagang i-process yung payment na yun ngayon. So kita-kits guys and see you later po. One eternity later. Welcome back guys. So out na tayo sa work. Wala masyado, hindi masyado busy guys.
Hindi masyado busy. So, yan. Pakita ko sa inyo. So, yun guys. Hindi masyado busy. Maliit lang yung sales ko. Pero okay lang. Kasi wala rin talaga ako sa hulog ngayon guys eh. Sabihan ba naman ako ng ng accountant na reklamador ako. Nagtanong lang naman ako ng ng discount. Tapos ganun. Diba? Mga taong wala talagang pakialam sa mundo. Nakakainis lang. Mga So ayan guys, uwi tayo. Uwi na tayo. Yan. Tingnan nyo guys. So yan. Ganyan guys. Ganyan ang sports nila. Yan ang sports nila guys. So yan. So hindi ko masyado guys, no. Hindi ako masyado hindi ako masyadong mag-clip diyan. Kasi guys, opening pa tayo bukas. Nangyari dito ko. Opening pa tayo bukas. So, yun. Medyo masakit sa paa guys eh. Long hours eh. Pero, yun nga, maliit lang din ang sales. So, yun. Daming kita-kita na tayo sa labas guys. Pag lalakad tayo doon. May snow pa kaya? Di ko alam kung may snow pa guys eh. Pero alam ko stop na daw. Parang sa weather kanina. Stop na guys. So ayan. Yan. Oo. So see you later guys. Hi guys. Welcome back. Dito na tayo sa labas, no? Ay. Pauwi na naman. Opening na naman tayo bukas, guys. Ayan. Yan. Grabe, guys. Tingnan niyo yung harap. Ayan, guys. Di ba? Ang lamig. Pero hindi masyado malamig ngayon, guys. Hindi masyado malamig ngayon, guys, kasi -3 lang ata. Ganyan yan kapag nag-i-snow, guys. Yan. Okay. Ganyan siya guys kapag yung yung nag-snow. Hindi ganun kalamig. Parang the next day, yun siya lalamig guys. Pag yan, settled na yung yellow sa ground. Yan, dyan na siya yung malamig talaga guys. So, yan, nakita nyo kaninang umaga, di ba? Kala mo December winter. So, yun. So, ang gawa lang natin ngayong guys, ganap lang natin ngayong maghapon na yun, nag-work tayo. Pumunta ako actually ng bank. Hindi ko na kayo naisama guys kasi nagmamadali ako, hindi ko naman alam na aabutin ako ng siyam-siyam dun sa bank kasi may details, may information na kulang yung recipient ko. So hindi ko na process din. So babalik ako bukas ng umaga. Maaga ako bukas guys. Pupunta ng bank. So siguro alis ako ng bahay ng 8:30 para kasi 9 o'clock yung open ng bank. So para makarating ako ng bank ng maaga bukas. Kasi parang
Last day na yun bukas, guys. So, kailangan na nating ayusin yun bukas kasi mato-terminate yung keme. Yan. So, yun. Hinihingal ako. Alam nyo guys, siguro ang taba ko na talaga. Kasi payat naman talaga ako noon pa. Bata pa ako. Payat talaga ako guys. Tumaba na naman ako dito. Yeah. Sa summer, mag-walking talaga tayo guys. Para ano no, bike kasi may bike ako eh. Binigay sa akin ni Ate Remy. So yun, sa summer, magagamit natin yun. Gamit na gamit sa atin yun guys. Ikutin natin dito. So yun. Yun lang ang ganap ko sa maghapon guys. Hindi masyadong busy kasi super slow. Kasi nga, malamig. At the same time, ang lakas ng snow kanina guys. Tapos, yung mga bata may mga pasok. Then Ramadan guys. Laking factor talaga ng Ramadan. Kasi guys, yung mga customer ng Muslims, yun, wala talaga. Nagkaroon ako ng customers na mga Muslims nung gabi na. Siguro, kasi nga, time na nila para kumain. So, yun. Ayun na, yung kakain na sila. So, yun lang yun guys. Pero pag normal days, pero ano pa rin ako in fairness, okay pa rin yung sales ko for Tuesday sales. Ay, hindi. Oh, mababa nga guys. Mababa nga. Mababa nga siya. Pero okay lang na lang rin. So, yun. So, tomorrow, ganun pa rin yan for sure. Kasi nga, syempre, wala yung mga, natin, percentage ng sales natin na galing sa mga Muslim, natin, brothers and sisters. So, yun. Ano pa ba? Ano pa bang ganap? Yun lang eh. Alam nyo naman, trabaho, bahay lang. So, normal, di ba? Kung napapanood nyo yung mga previous vlogs ko, opening pala yun. Sa closing kasi, sa paglilinis, ayaw ko nang mag-vlog kasi guys, matatalikuran ko kayo, 'di ba? Kasi nga andun yung camera sa may bandang ayaw ko naman i-display yung camera, yung phone ko dito banda sa may mamaya biglang may dumampot, 'di ba guys? So, yun. So, kaya hindi ako masyado nagva-vlog pag closing time kasi nga guys, matatalikuran ko kayo eh. Tapos parang itong mic ko is lobat na guys. So, ayun, medyo, yun, inihingal ako guys. Uy. Ayun, so, yun lang ang ganap ko guys today. At least na-document pa rin natin kasi, yun, today nangyari yung ganito. Nagkaroon ako ng process ng sasabihin ko sa inyo yun in time guys, pero for now wala pa kasi guys. So let's see. Then tumawag pala ako sa bahay, yun, tumawag ako sa bahay, ngamusta, yun lang. Then ayun, kasi alam nyo guys, kapag yung medyo pag nalulungkot ako, gusto ko yung may kausap ako para mawala yung yung bigat ng loob ko, yung nararamdaman ko. Gusto ko may kausap ako na handang makinig sa akin. Pero kung ang kausap ko is yung parang walang pakialam or hindi handang mag-lend ng ng ears niya para makinig sa akin, mas lalo kong ano man tawag doon? Mas lalong sumasama yung pakiramdam ko, mas lalong bumibigat yung nararamdaman ko, at mas lalo akong naiinis pagka ganun. So, ayun guys. Ayan, nandito tayo. Grabe no, nakakatakot yung langit guys, no? Nakakatakot yung langit guys, no? Pero yun. So, dito tayo. Ako na lang ang mag-isa guys. Tingnan nyo guys. Yan. So, hindi masyado malamig guys. Ayun, nakwento ko lang sa inyo. Kasi nga,
Kasi guys, sabihan niyo rin ako ng reklamador, Hindi. Kasi kasi naman guys, kasi ang expected ko, ang sabi kasi nung nag-refer sa akin sa filing ng tax, $35 lang dun sa kakilala niya. So, ako naman, okey sige, akala ko i-aano kita gano'n. 'Di naman pala ako na ano na bawat galaw pala is bayad. Tapos ginawan ako ng letter na ginawan ako ng letter para para sa GST. Ngayon, ang nangyari, chinarge ako ng $50 para sa letter. So, parang ang sa'kin lang naman guys, siyempre pinaghirapan ko naman 'yun, pera ko rin naman 'yun, 'di ba guys? Ang sa'kin lang naman, humingi lang naman ako ng discount guys, Humingi lang ako ng discount at sinabi ko na in a nice way naman. Sabi ko, "Kuya," kasi naman Filipino din, 'di ba? Sabi ko, "Kuya, baka puwedeng maka-discount." Kasi akala ko po 35 lang. Yung pala bawat papers na asikasuhin niya may bayad. So yun, misunderstanding 'no. Pero kung hindi naman niya ako bibigyan ng discount, wala man problema guys kung hindi niya ako bibigyan ng discount. Kasi rights naman niya yun. Kaya lang parang ano lang, normal na ano tayo, yung normal na kliyente or normal na customer na nanghihingi ng discount, 'di ba? So kung nasa sa kanya yun, kung ayaw niya akong bigyan ng discount, then okey lang. So okey na ako dun 'no guys. Nung 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 nakausap niya yung nag-refer sa akin, alam niyo guys, sinabi ba naman niya, "Ano ba naman yung ni-refer mo sa'kin, reklamador." Guys, hindi naman pagiging mareklamo yung paghingi ng discount. Iba kasi yung pagrereklamo na, "Ano ba naman yan kuya, ang dami-dami namang babayaran." No, ang sinabi ko lang naman baka naman po may discount, na gano'n. Parang iba kasi yung reklamo guys, sa nanghihingi ka ng discount na I think normal yun sa mga services or what, 'di ba? Yun, kaya nung sinabi niya sa'kin na ano, na nung nalaman ko dun sa nag-refer sa akin, sinabihan ako na gano'n, grabe naman yung gano'n talaga dito, sabi nung kakilala ko. Tapos 'di sabi niya sa'kin, ah, parang tapos nung tinuturuan niya na ako sa pag-send ng mga filings, sa mga alam niyo guys, alam niyo ba guys, sabi niya, "Basahin mo ng 10 times yung instructions, ganyan-ganyan, kasi baka mawala ka, tapos ganyan, tapos gano'n, tapos kailangan i-ano mo yung sundan mo para hindi ka mawala, baka kasi mawala ka na." Ha? Sa'kin parang, ba't gano'n? Ba't gano'n yung niya sa'kin? Hindi ko na lang rin inisip na pero alam mo yun guys na yung taong yung ta dapat sila yung nakakaintindi kasi sila yung mga 'di ba? Ang lang sa akin guys, yung mga Pilipino dito, yung mga especially yung mga matatagal na, iba talaga lalo yung mga matatanda, iba talaga yung ugali nila. May mga mababait pero may mga taong yung ang taas ng tingin nila sa sarili nila. Correct me if I'm wrong, pero hindi lahat guys, hindi lahat ng nakilala ko na matatagal na dito, gano'n. So yun guys, pero mostly, alam mo yung mga Pilipino, ang tataas ng tingin nila sa sarili nila na, "Uy, wag naman kayo magalit sa akin." Parang naano lang ako, bakit gano'n? Puwede mo naman akong hindi bigyan ng discount, kung, pasensya na gano'n talaga ang pricing natin, 'di ba? 'Di ba? Hindi mo kailangan na i-badmouth pa sa ibang tao na, "Uy, yung ganito yung sinabi yung ni-refer mo ganito, napakarekla." 'Di ba? Nasa nasa tayo, nasa ibang bansa tayo. Parang yung expectation mo na kayong mga Pilipino, kapwa Pilipino mo ang magdadamayan, hindi pala guys, hindi talaga 'no. Parang normal na natin yun pero ayun nga. So, yun lang nakuwento ko sa inyo guys, yun lang yung ganap kaya medyo matamlay ako kasi parang
feeling ko na feeling ko yung may mga taong ganun na unfair, napaka-unfair. Or alam niyo yun, basta yun ang bigat ng loob ko guys, kaya malungkot nga yung ano ko, 'di ba? Medyo malungkot yung pagmumukha ko kaninang umaga kasi yun nga, yung nalaman ko na sinabihan ako ng reklamador ako guys. Reklamador ba yun? Humingi lang naman ng discount. So ayun guys, I think that's all for today, no? Sa video natin for today. So andito na ako rin malapit sa bahay. And guys, if ever na ano naman, pa-support naman ng channel na ito by hitting like, share, and subscribe para naman mas spread natin yung videos and maging, alam mo yun, lumaki yung natin, yung channel natin. So, that's all for today, guys, and see you on the next one. Goodbye! Hello guys! Welcome back sa cooking serye ni Kusina by Aisen, no? For today's video, magluluto tayo ng pork giniling. Yes, pork giniling tayo ngayon guys, and as usual, magluluto tayo ng medyo marami and i-divide natin yan siya, no? Para mga ilang araw, hindi tayo makakapagluto kasi guys, dito electric ang lutuan natin. So, mas advisable, mas ideal na magluto ng medyo madami and then i-divide mo sa containers para init-init ka na lang sa microwave. So dito guys, meron akong 2 malaking patatas. So pinil ko lang yan. Alam nyo guys, masarap din pala ang pizza sauce sa picadillo. Pork giniling picadillo. Na-try ko siya nung nasa small town pa ako. Kasi naalala nyo kung naalala nyo dun sa mga previous vlogs ko, na-mention ko yung donation shop na nagbibigay din ng free na ng mga groceries, mga goods, yon. So wala kaming tomato paste that time. Kwento serye muna rin tayo habang nagluluto, no guys. Wala kaming tomato paste that time and meron lang kami yung pizza sauce. Alam nyo guys, yun ang ginamit ko. And alam nyo, ang sarap din niya. Ang sarap din niya. Hindi rin naman nalalayo yung lasa kasi tomato rin siya. So dito guys, inano ko lang siya ng medium diced para para magkakasize sila halos ng giniling. So yan, medyo alam nyo guys, naparami yan naparami ng gulay. Parang patatas with carrots na may sahog na konting giniling. Ganun ang kinalabasan niya guys. Pero okay lang rin kasi ulam pa din yan guys. Ganun talaga pag mga, alam nyo na, yung nagtitipid. 'Di ba? So ayun na nga guys. So ayan, nag-chop lang ako, nag-chop lang ako medium dice ng patatas So ayan, medyo marami nga yan siya guys. Parang inulam ko siya ng siguro mga 4-5 initan. Ang ginagawa ko kasi guys, nagluluto ako ng marami, then i-divide ko siya. Pero hindi ko siya uulamin ng sunod-sunod na araw kasi syempre nakakaumay naman yun guys, no? 'Di ba? So kunyari, medyo maluwag ang schedule ko ng kagaya ng na-mention ko sa inyo, no, kung kailan maluwag ang schedule ko, yun, nagluluto ako guys. Then init-init na lang kung ano yung magustuhan ko. Ganun yung technique ko. Actually, natutunan ko yan sa mga nauna na sa akin din dito. At saka yung co-manager ko na guys, na nandito din sa Canada, na nasa New Brunswick. Ganyan din ang ginagawa niya. So, yun, natuto rin ako na, oo nga no, kasi sa sobrang hectic, minsan hindi ko rin naiisip yung kung anong oras ako mag-out kasi minsan 'di ba nga kapag kailangan ako sa store, kailangan ko mag-extend or kailangan kong pumasok na maaga, at least meron tayong hindi na tayo magkakandarapan na magluluto pa.
'di ba guys? So may advantage din naman yung pagpo-portioning, no? And alam mo guys, napanood ko rin siya sa isang YouTube channel. Kasi nag-aano ako, nagre-research na ako noon kung safe ba yung ganito, safe ba yung pagpo-portioning. Safe naman as long as kumbaga yung nasa tamang temperature yung ano nyo, yung fridge nyo guys, or ifo-frozen mo siya. Kasi guys, kung naalala nyo rin yung mag-ina na Koreana na naging kasama ko sa bahay, ganyan na din ang ginagawa nila guys. Ang ginagawa nila, magsasaing sila ng marami. Actually, lahat nga sa kanila guys, ganun ang ginagawa nila. Magsasaing sila ng rice, madami. And then, kapag lumamig na, kunyari, naluto na, diba? Tas lumamig na, ipo-portion na yan ni Umuni sa yung sandwich size na Ziploc. Then, ipo-portion niya na yan, and then, nakaano lang yon, parang sheet. Parang sheet ang style niya kasi manipis lang na nakapalapad. Yun, i-freezer niya yon. Even ang spring onion pag nag-grocery kami dati. Mahilig kasi sila sa spring onion guys, no? So yun, inaano rin nila yon. Piniprep na nila yon, hinihiwa na nila ng medyo maliliit, and then ilalagay sa Ziploc, naka-portion na siya, and then sa freezer. Then itutow na lang nila kapag magluluto sila. Ganun sila mag-prepare guys. So yun, natutunan ko na rin. Kaya lang, dito naman sa atin guys, hindi ako masyado nag-aano ng ganun sa vegetable at saka sa rice kasi meron tayong mga kasamang ibang tao dito sa bahay. So, yun, nagagawa yun nila Umuni kasi ilan lang kami, 4 lang kami sa bahay. 2 sila mag-ina, tapos yung isang kasama kong nagtatrabaho sa mining, and then ako. So, yun, so konti lang kami sa bahay. Dito kasi marami kami, and doon kasi meron kaming chest freezer guys. May chest freezer kami, tapos malaki rin yung fridge. Since yung kasama namin sa bahay na nagtatrabaho sa mining, hindi masyado yan siya nag-i-stack ng pagkain. More on lang yan siya, crackers, ganun. So yun, so nagagamit namin yung ako naman that time kasi guys, kung kailan ako kakain, doon ako magluluto. So yun, mostly nasa chest freezer yung stocks ko, and sila nagagamit nila yung freezer sa sa yung isang namin ref. So, ganun. So, nakuha ko rin yung ganung idea. Kaya lang sa rice, yun nga, hindi ko siya magawa ngayon kasi since marami kami dito na nagre-rent, hindi pwedeng i-occupy ko. Kumbaga, kumain ako ng malaking space sa freezer. Syempre, giveaway din para sa stocks nila. So, yan, ganun lang ang ginagawa ko. Sa containers naman, sa ulam, kunyari, nailagay ko na siya sa baonan, maliit lang, ipoportion ko siya. Kasi ang ang positioning namin guys, 'di ba sa ref, minsan 3 layers. So unang layer ganito sa kanya, pangalawang layer sa akin, pangatlong layer sa ganito. Ganon. So yun. Kaya hindi natin magawa yun guys, no? So at the moment guys, ayan, mini-medium dice ko na rin dito yung carrots. Yung carrots na yan guys, kaya nga ako napapikadilyo kasi medyo matagal na yung carrots na yan na nabili ko. So, kailangan ko lang siyang talagang iluto. Since may patatas, may giniling, may carrots, ipakadilyo ko na lang, 'di ba guys? Tapos bumili lang ako sa Dollarama ng ng tomato paste. $1 lang naman yung tomato paste. Hindi na ako gumamit ng any tomato sauce. Yun lang ang ko. Dinagdagan ko na lang ng kamatis guys para pandagdag ng acid. Kasi yung acid talaga, 'di ba? Sa culinary, ang acid, siya ang nagbe-breakdown ng flavor. Nag-e-enhance din siya ng flavor sa niluluto natin guys, ang acid. So yan, dami ko ng kwento guys, no? So yun,
ang natutunan ko rin sa sa mag-inang 'yun, sila guys, controlled na controlled yung kanin nila guys. Bagay na hindi natin nagagawa guys, no? Unless talagang well-disciplined talaga tayo dito sa ating mga Pilipino. Naku, rice is life guys, 'di ba? Tama mali. O wag kayong diyan ha. Wag kayong diyan. Ganyan talaga tayong mga Pilipino, 'di ba? So ayan guys, yung kamatis na ginamit ko diyan medyo malambot na yan, sobrang lambot na yan kaya kailangan na natin gamitin talaga guys kasi alam mo yun, sayang ba naman Canadian dollar ang ginagastos natin diyan guys. Hindi man yan peso no. So yan. So ang lang natin diyan is kamatis, bawang, sibuyas. So tatadtarin lang natin 'yan para ma-breakdown yung flavor ng ng bawang. So comment down below guys, sinong may favorite sa inyo ng giniling. Giniling kung tawagin sa atin, 'di ba? Pero sa iba kasi picadillo ang tawag diyan guys. Gusto ko pa yan kapag yung medyo maanghang-anghang, medyo spicy guys. Naku, mahilig talaga ako sa maanghang guys eh. Talagang ko yung gustong-gusto ko yung spicy na pagkain talaga guys. Dati, hindi naman ako mahilig sa spicy guys. Kailan ba ako natutong kumain ng spicy? Nung nag-start akong mag-work sa Middle East. Even ang kape, dati hindi ako masyado nagkakape guys. Pero nung nag-work ako sa Dubai, since may McCafe kami, yun, talagang natuto na ako and nagjo-duty ako ng gabi. Kami ng graveyard, nagjo-duty kami ng graveyard. So yun, kailangan mo talaga Tsaka meron din namang winter ang Middle East guys, pero hindi ganito kalamig dito sa Canada So yun, natuto ako magkape kasi minsan uuwi ka ng 2:30 AM. Yun guys, so natuto akong kumain ng spicy, uminom ng kape. Yan, dyan ko natutunan yan sa Middle East. Then, especially yung guys, yung pickled chili nila, yung kung tawagin sa atin, yung siling pangsigang na pickled, ay ang sarap niyan guys. Tapos terno mo sa shawarma guys. Ay, ang sarap. Yan yung namimiss ko sa sa food ng ng Middle Eastern. Ayan. So ayan, na natin small dice na natin ang onion natin guys. Then yan yung tomato, yan medyo malambot na nga yan guys eh. So kailangan na talaga nating iluto And yun. Umpisahan na natin yan maya-maya lang guys So dito guys, nag-separate lang ako ng browning ng giniling natin. So ayun, epic fail guys. Ayan, nauna kong iginisa yung aromatics natin So, naalala ko, sabi ko, hindi. Gusto ko ng mas brown na na giniling. So yun, kumuha ako ng panibagong pan. So ayan, iba-brown natin yung giniling Kasi mas masarap talaga siya guys eh. Kaya lang alam niyo yun, medyo pagod na tayo sa work. So ayan,
kahit na gustuhin man nating makapagluto ng masarap, no, minsan nawawala tayo sa ano, alam nyo naman ang ang medyo bigat ng kalooban ko, yan, ng mga araw na yan, kaya ayun, nalutang na rin nalutang na rin si Aizen, guys. Nauna ang aromatics kumpara dun sa sa protein, pero okay lang yan, nailaban pa rin natin. 'Di ba guys? Lahat ng bagay may paraan. Lahat ng bagay may solusyon. Lahat ng problema may solusyon. So ayan guys, magba-brown na tayo ng ating giniling. Yan, mekos-mekos lang natin yan guys, no? 'Di ba? Ganyan lang yan. At the end of the day, saan nga yan pupunta? Sa sikmura din natin. Tapos, ilalabas din natin yan, guys. No. Yun ang natin dyan, guys. Yan tayo, 'di ba? So, ayan, nilagyan ko na siya ng paminta. Gusto ko yun, yung maraming paminta, guys. And, yan. So, mag-i-start na tayo ng layering dyan, guys, no? Salt and pepper. And then, kapag nailagay na natin yung aromatic, salt and pepper again. Ang layering, natutunan ko yan sa culinary, guys. Dati kasi, ang pagkakaalam ko, guys, kapag kunyari, pakukuluin mo na, tsaka mo lang titimplahan. No, hindi pala ganun, guys. Napaka-importante ng layering sa cooking dahil, ang purpose nun, guys, is bawat ingredients nanunuot yung lasa. So kung magsosote ka o mag-sear ka ng protein mo, ililayer mo siya ng salt and pepper para manuot yung salt and pepper sa karne mo. Then, kapag naglagay ka ng panibagong naglagay ka ng onion, garlic, or kamatis, kahit igigisa mo lang ang aromatics mo, guys, napaka-importante, nalalagyan mo rin siya kahit papaano ng salt and pepper. And then every ingredients na ilalagay mo, dagdagan mo ng little bit salt and pepper. Bakit? Kasi guys, for example, yung mga gulay natin, pag once na nilagyan natin ng panibagong gulay, nawawala yung lasa. Bakit? Marami ka ng components sa kaldero mo or sa kawali mo, guys. So, para maging balance yung lasa, napapansin nyo ba, guys, 'di ba, kapag kunyari naglagay ka na ng bawat sahog sa mo, 'di ba, tumatabang siya, guys. Kasi nga may mga, kumbaga, sila yung absorber ng ng condiments mo, ng mga pampalasa mo. So kung marami ka nang nailagay at konti lang yung pampalasa mo, ang tendency talaga, guys, is tatabang yung luto mo. Kaya napaka-importante ng layering sa ating pagluluto, guys. So, yan. Ayan, nag-brown na yung giniling natin. Diba, ang dami nating chika, guys. Alam nyo, guys, yan, natutunan ko lang rin yan nung nag-aral ako ng culinary. Dati kasi, simple home cooking lang, goods na ako. Pero, meron palang mga technicalities na dapat nating matutunan sa pagluluto, guys. So, ayan guys, yung nauna kong aromatics, diba? Yan, so, inano ko na. Actually, hindi pa naman siya totally luto, guys. Kasi kung nakikita nyo, hindi pa translucent yung onion. And then, yung tomato, hindi pa naman siya totally yung parang wilted. Hindi, diba? So, hindi pa siya totally luto. Kasi talagang late ko na, hindi pa masyadong late na alala. Pero, yun nga, sabi ko nga, oh my god, yung protein ko hindi ko pa na browning. O yun. So, ayun, lutang na naman si Aizen. So, yun. So, ayan guys, mekos-mekos lang natin yan. So, malalaman nyo kung kailan okay na ang ating aromatics pag nag-translucent na yung onion, di ba? And then, especially, kapag ganyan, pwede nyong amuyin. Pwede nyong amuyin yung, maaamuyin nyo yan. Pag lumabas na yung aroma ng mga aromatics natin, that's the time na ready na sila. Yun guys. Kasi, kapag hindi mo na ipalabas, yung aroma, yung flavor ng aromatics mo, guys, hindi rin siya mag-i-infuse ng maayos sa ibang ingredients, guys.
So, napaka-importante niyan, guys, no? Especially ang onion natin, guys. Matagal yan. Matagal yan maluto. Siguro 2 to 3 minutes yan bago maluto, guys. Kaya, kung gusto mo kung gusto mong makuha yung lasa ng onion pag nagisa ka, mas magandang unahin mo ang onion, guys. Isutay mo muna ang onion bago ang garlic. Kung gusto mo naman ng garlicky, unahin mo ang garlic. Yun guys, kasi mas matagal maluto ang onion, mas matagal lumabas yung flavor ng onion compared kay garlic. And mabilis maluto ang garlic. So yun guys, so naglagay na tayo ng carrots, no? So yun, mekos-mekos na lang din natin yan. Why carrots muna? Si carrots kasi guys, mas matigas siya compared kay potato, no? Kay patatas, no? So medyo unahin natin si carrots ng kahit 1 minuto lang. So yan, naglagay na ako ng toyo para pangdagdag color. Kasi kung orange lang, tignan nyo naman, ang tomato natin pula, ang carrots natin orange. So kung hindi natin siya i-contrast ng medyo ng konting toyo, ano siya, yung parang pasta ang dating, guys, no? Kasi orange and red. So yun din sa na-mention ko nga sa inyo, guys, sa ibang videos ko ng cooking, ang saltiness, ang bawat condiments natin may kanya-kanyang papel yan. Ang patis, ang toyo, ang asin, may kanya-kanyang may kanya-kanyang ganap yan sa natin, sa pagkain natin, no? So may kanya-kanyang level ng alat din yan, may kanya-kanyang purpose sa ating niluluto. Normally, ang toyo, nilalagay natin yan as Asians, nilalagay natin yan para lang pampatingkad or pang-enhance ng kulay ng niluluto natin. So, yun. So, ayan, nilagay ko na ang ating potato. Diba? Ang dami, guys. Ang dami nga nung gulay kasi ang laki nung patatas, guys. Ang laki patatas. Yung russet potato kung tawagin, yan yung mga ginagamit kasi nila sa baked potato. Yeah. Sa patatas din, guys, ang daming klase ng patatas, guys. Ang alam ko lang dati, basta yung brown, yun, patatas yun, pero merong hindi. May purple, may red, may madami. So, yung russet potato na yan, yan, guys, yan normally, yan yung mga malalaki na ginagamit sa baked potato. So, yan, nung naging okay na ang ating sauce, medyo naluto na, ilagay na natin ang dried parsley. Optional lang to, guys, ha, kasi meron akong parsley and I like the taste of it. I like the flavor na naidadagdag niya sa mga niluluto ko, especially sa pasta, guys. Natutunan ko siya rin nung nag-aaral ako sa culinary. So, I like the aroma na lumalabas, yung flavor na lumalabas sa kanya. Even ang oregano, ang dried oregano, wala lang kasi akong dried oregano that time. So, normally sa mga sa mga tomato-based food or dishes na niluluto ko, naglalagay talaga ako ng dried parsley. Dati walang kahit walang ganyan, no, guys. Pero iba yung flavor na naidadagdag niya sa natin, sa pagkain natin, guys. Si parsley, siya herb, part siya ng herbs. So meron tayong dalawang klase ng parsley, yung curly and yung flat. Though parehas lang rin naman sila, guys. Meron siyang konting minty taste. Normally lang ang curled parsley, ginagamit siya for garnishing. So yan. Yan. So ayan na, I think okay na ang ating food dyan, guys.
Medyo marami yan guys. And nakaano ko dyan, naka-4 na container ako ng ano dyan, ng portion. So, yan. Ayan na ang ating pork giniling. Diba? Ready na para kumain. Kain tayo guys.